Okay, so let's do your reading, Gemini. Okay? So hello my dear Gemini. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dear, is yung ating daily reading para po ito sa araw ng May 21, 2026. Okay? So titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed, my dear, sa ating reading, of course, magkapasalamat muna ako. Kukunin ko tong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay ng kanilang mga readings. Thank you very much. Maraming salamat din po sa mga napadaan, napasilip lamang sa ating channel. Thank you so much for dropping by. And thank you so much din doon sa ating mga new subscribers. Ayan, thank you so much for subscribing. Okay, for trusting me. Salamat po. And kagaya po ng madalas kong nasasambit. Okay, ang tanging hiling ko po at dalangin ko sa ating buong may kapal ay makatulong ang mga ginagawa kong reading sa ating lahat. Okay, so let's go na tayo, my dear Gemini. The Hangman. Okay, paki-clarify itong Hangman. Paki-clarify po si Hangman. Uy! Sige, pagsasamahin ko tong dalawang to kasi sabay silang lumabas. Okay? I hate doing something na papaghiwalay. Char! No? So, pagsasamahin ko na itong dalawa na to, the Fool card and the Judgment card. Okay? Kukuha tayo ng ibang tatlong major arcana. Powerful na ito kaagad, my dear, ha? Okay. So, ka-clarify ko to. Mamaya na natin babasahin yan. Clarify muna natin to. The Two of Cups. Okay. Okay. Ang nakukuha ko dito, my dear, is you are thankful. You are thankful, grateful, punong-puno ng pasasalamat ang araw na ito, my dear. Because nagkaroon ka ng awakening sa energy ni Hangman. Posibleng merong tao, my dear, or merong energy, let us just call it energy, na nilagay ka sa sitwasyon ng Hangman. Posibleng minahal mo, pinagkatiwalaan mo, my dear, okay? Pero, lagi kanya nalalagay sa alanganin. Yun ang nakukuha ko dito na energy. So, sa oras na to, my dear, malalaman mo na kung sino yung pinaka-root, sino talaga ha, sino, ibig sabihin na tinutukoy ko, or tao, no? Tao ang tinutukoy ko, my dear. Kasi Two of Cups to, no? Kung ano yung dahilan kung bakit lagi ka nalalagay sa energy ng Hangman. Ang Hangman kasi, my dear, is energy to na nalalagay ka sa isang sitwasyon pero talagang parang nakatadhana na mangyari yung bagay na yan kasi walang ibang pamamaraan para matuto ka kung hindi malagay ka dyan sa sitwasyon na yan. Ang problema kasi dito, my dear, Two of Cups. So, ibig sabihin, yung isang tao na posibleng minahal mo, yung isang tao na posibleng pinagkatiwalaan mo, ang naglagay sa'yo sa sitwasyon ng Hangman. And sa araw na to, my dear, natatauhan ka na. Nagigising ka na. Kaya nga sabi ko kanina, you are thankful, you are grateful. 'Di ba? Na hindi ko actually kung grateful ka dun sa mga experience, sa mga challenges na na-overcome mo, or thankful ka kasi nakikita mo na ngayon kung posibleng both. Posibleng parehas mong pinagpapasalamat yung bagay na yun, my dear. Pero, hindi to maganda kasi sinasabi dito, my dear, na isang tao na posibleng minahal mo ang naglagay sa'yo sa isang sitwasyon na alanganin. At posibleng sa araw na to, dun mo palang nare-realize, my dear, na siya pala yung dahilan all this time kung bakit nangyayari tong mga bagay na ito. Okay? We have here the energy of the Fool card and the Judgment. Okay.
So, posibleng ilang beses mo nang ginustong gumawa ng full card or ng new beginnings. Posibleng ilang beses mo nang gustong kumalas or umalis, lumayo sa tao na ito, my dear. Okay? Because of, siguro, nakikita mo na siguro yung mga bagay-bagay. And isa, my dear, sa energy ng Two of Cups is, hindi talaga ninyo kilala ang bawat isa. Complete stranger kayo. Ayoko sabihin na marami siyang tinatago, posibleng parehas kayo na meron mga bagay-bagay, no, na nasa background, okay? Based on the energy, my dear Gemini, posibleng meron ka ng mga napapansin sa kanya. Meron ka ng mga nakikitang kakaiba, pero nandun pa rin siguro yung moment na parang benefit of the doubt ka na hindi siya yung dahilan kung bakit ka nalalagay sa hangman, okay? Sa araw na to, my dear, sa energy ng full card at saka energy ng judgment, nararamdaman mo na talaga na parang kinakailangan mo ng kumalas. Kinakailangan mo ng umalis dito sa sitwasyon na to. Kinakailangan mo ng gumawa ng action. Hindi ka pwedeng manatili sa sitwasyon na ganito. And sa araw na to, nakikita mo na yung pinaka-root cause of the problem, which is siya. Okay. Let me see, my dear. Posible siyang energy ng Pisces, Scorpio, pwede. Pisces, Scorpio. Let me see, my dear. We have here the energy of the Five of Swords. Ang Five of Swords is energy of abandonment. So baka hindi mo maramdaman tong tao na to. During happy moments, nandyan lang siya. Pag oras na ng problema, nawawala na siya. Kung sa relationship to, hindi siya maganda, my dear. Kasi nararamdaman mo, my dear, na itong tao na to is just after the happy moments. No, nandun lang siya nakapokus sa happy moments. And parang hindi ka nga niya natutulungan dito sa sitwasyon ng hangman, maliban sa yes, siya yung may dahilan kung bakit ka nalagay dyan, so therefore, charge to experience, diba? Kaya ka nalagay dyan, kasi dahil sa kanya, so ang na-contribute niya lang dyan is yung nalagay ka sa sitwasyon na yan. Pero yung ma-resolve yung problem, wala siya na i-contribute doon. Kasi I have this very strong feeling, my dear, na kung sino man tong tao na to, is nakapokus lang talaga siya, my dear, doon sa happy moment. Okay? Doon lang siya nakatingin. Sa celebration, sa achievement, sa success. Doon lang talaga siya nakatingin. Paki-clarify po yung Five of Swords. Paki-clarify po ang ating Five of Swords. Yes, definitely. Three of Cups. Diba? Oh, this is a happy moment, no? So, during the difficult time, wala siya. During the happy time, nandun siya. Okay, yun ang nakukuha ko dito, my dear. And kung i-connect ko sa itong dalawang card na to, ma-overcome mo yung challenge na yan. Kung ano mo yung pinagdadaanan mo as of this moment, kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon, ma-overcome mo yan, my dear, with or without help ng tao na ito. And dun mo siguro, ngayon mo siguro medyo nare-realize, May 21 na, mas okay na lang na mag-isa ako. Mas okay na lang na, alam mo yun, para saan pa na nandiyan ka? Parang ganon. Kung hindi naman kita nararamdaman, yun na nakukuha ko sa card na to. Kasi this is energy of abandonment, my dear. Tingnan mo, oh, napakarami mo nang ginagawa dito. Pero, di ba? Actually, delikado tong ginagawa ng tao na to sa'yo, my dear. Kasi, posibleng mag-cause talaga ng trauma sa iyo to. Pero based naman sa energy, you're a strong person, so kinaya mo naman kung ano tong bagay na ito, okay? So siguro ang nangyayari talaga is paikot-ikot lang yung nangyayari, no? Paulit-ulit lang siguro, no? Paulit-ulit lang yung nangyayari sa buhay mo, my dear. Yung gigising ka, gigising ka, tutulog ka, gigising ka, babangon ka, parehas lang yun. Yung basta parang pare-parehas lang yung nangyayari everyday. And nakikita mo siguro, my dear, na okay, kaya pare-pares na yung nangyayari everyday kasi I am with this person. Siya talaga yung problema. Kasi siguro napakarami mo nang ginawa, di ba?
Napakarami mo ng mga ritual na ginawa, mga tuwad-tuwad, split-split at kung ano-ano pa, 'di ba? Pero nandyan pa rin yung problema, hindi nawawala. Isa na lang siguro ang hindi mo napapalitan o natatanggal siya. So kailangan mo na siyang tanggalin. Tingnan natin, my dear, ha. Last card tayo. Kasi 8 cards to. So tingnan natin. O, diba? The King of Cups. King of Cups is energy of understanding. Maunawain tong card na to. Siguro kahit na ito yung kanta na ano, dahil mahal na mahal kita. Dahil mahal, mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat, pangako mo lang. Kaya siguro lumaki ang ulo, 'di ba? Kasi parang pinaparamdam mo sa kanya na you're willing to do anything, hindi lang kayo maghiwalay. You're willing to do anything, hindi lang kayo mawala. Kahit na wala naman na siyang effort. Okay. So, this is energy mo, my dear. The Lover's card. So, this is a clarification, my dear, na ikaw yung umuunawa. 'Di ba? Ikaw yung umuunawa, ikaw yung umuintindi sa loob ng relationship, ikaw yung nag-a-adjust sa loob ng relationship, ikaw yung nagpapakatatag sa loob ng relationship, my dear. So, sa araw na to, my dear, possible na mapag-usapan niyo yung mga bagay na may kinalaman talaga sa problema na nangyayari sa buhay ninyo ngayon. And you will decide, my dear, sa araw na to na okay, hindi na tayo nagkakaintindihan, hindi mo ko naiintindihan, hindi mo ko nauunawaan. So, we have to do, we need to go separate way. Bottom deck of the card is the energy of the Nine of Wands. Hindi to magiging madali, my dear. Hindi to yung kaagad-agad na parang mangyayari. Hindi to although sabihin natin posibleng matatanggap mo na ngayong araw na to na ganun na talaga yung senaryo, pero hindi to magiging madali. Mahirap to kasi baka itong tao na to naging part na to ng buhay mo for a very long time. Ibig sabihin nasanay ka na nandiyan siya, nasanay ka na talaga na alam mo yun, mahal mo kasi, 'di ba? Pero nakukuha ko kasi dito, my dear, na parang hindi na kasi siya healthy or baka hindi mo nakikitaan ng change or baka hindi mo nakikitaan ng transformation, progress itong tao na ito. Okay? So, my dear Gemini, yan yung nakuha kong message energy ngayong araw na to, May 21, 2026. Kagaya po ng sinabi ko kanina, tanging dasal at hiling ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Gemini.